isang malaki amarangyang mall sa gitna ng lungsod, araw-araw na naglalakad si Miss Clara. Isa siyang manager sa isang kilalang kumpanya ng sapatos na may opisina sa ikatlong palapag ng mall. Si Clara ay kilala hindi lamang sa kanyang galing sa trabaho, kundi pati na rin sa kanyang kasupladahan at pagiging matapobre. Hindi niya pinapansin ang mga tao sa paligid, lalo na ang mga empleyadong mababa ang ranggo. Para sa kanya, hindi na niya kailangan makihalubilo pa sa mga ito. Si Benji, isang 20 taong gulang na janitor sa mall, ay kabilang sa mga madalas niyang baliwalain. Matagal nang nagtatrabaho si Benji sa mall at kahit hirap sa buhay, palagi siyang may ngiti sa labi. Hindi siya sumusuko sa mga pagsubok dahil pangarap niya makapag-aral at mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya sa probinsya. Isang umaga, habang papasok si Clara sa opisina, nasalubong niya si Benji na naglilinis ng sahig sa may entrance ng mall. Abala si Clara sa pakikipag-usap sa kanyang telepono, kaya hindi niya napansin ang babalang basa ang sahig na inilagay ni Benji. Hindi sinasadyang natapakan ni Clara ang basang bahagi ng sahig at nadulas siya, dahilan upang mapaupo siya sa malamig na sahig. Agad na lumapit si Benji upang tulungan siya. "Ma'am, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Okay lang po ba kayo?" Tanong niya, bakas ang pag-aalala sa kanyang muka. Ngunit sa halip na magpasalamat, galit na tumayo si Clara. "Ano ba naman yan? Hindi ka ba marunong maglagay ng babala? Kung nasaktan ako, sigurado akong tanggal ka sa trabaho mo." Singhal niya habang pinapagpag ang kanyang damit. Nagulat at natakot si Benji. "Pasensya na po talaga, ma'am." Sagot niya, yumuko sa hiya. "Hindi sapat ang pasensya mo. Gawin mo ng maayos ang trabaho mo kung ayaw mong mawala ng hanap buhay." Dagdag pa ni Clara bago nagmamadaling pumasok sa elevator. Labis na nasaktan si Benji sa nangyari. Ngunit kahit ganoon, pinilit niyang bumalik sa kanyang trabaho. Para sa kanya, hindi siya maaaring panghinaan ng loob dahil maraming umaasa sa kanya. Si Benji ay nagtatrabaho bilang janitor upang suportahan ang kanyang pamilya sa probinsya. Binubuhay niya ang kanyang mga magulang na parehong may edad na at hindi na kaya magtrabaho ng mabigat. Bukod dito, may 2 siyang nakababatang kapatid na parehong nag-aaral. Kaya't ginagawa niya ang lahat upang matulungan sila makapagtapos. Sa kabila ng hirap, patuloy siyang nagsusumikap para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Lumipas ang ilang linggo at isang malaking event ang ginaganap sa mall. Kabilang ang kumpanya ni Clara sa mga sponsors, kaya abala siya sa pag-aasikaso ng kanilang booth. Maraming tao ang dumalo sa event at naging masaya ang kapaligiran. Sa araw ng event, puno na sigla at ingay ang buong mall. Ang malaking atrium nito ay napuno ng iba't ibang booth na may makukulay na disenyo at malalaking banner na nagpapakilala sa mga kasaling kumpanya. Maririnig ang tunog ng masiglang musika at mga taong nag-uusap, habang ang host ng programa ay nakatayo sa isang malaking entablado sa gitna. Hawak ang mikropono at nagpapakilala ng mga presentasyon. Amoy ang sari-saring pagkain mula sa food stall sa gilid na nag-aalok ng matatamis na inumin. May init na tinapay at lutong pagkain. May mga LED screen na nagpapakita ng mga live feed ng event, habang ang mga ilaw ng mall ay mas pinatingkad upang bigyang diin ang grandeng selebrasyon. Sa kabila ng kasiyahan, abala si Clara sa kanilang booth. Isang modernong display na may luxury showroom na disenyo. May salamin at kahoy na backdrop at ang kanilang mga bagong disenyo na sapatos ay maayos na nakadisplay sa mga istante. Palapit na ang oras ng kanilang pangunahing presentasyon, kaya naman abala siya sa pag-aayos sa mga papeles
at pakikipag-usap sa kanyang mga tauhan. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, isang biglang may narinig na malakas na pagsabog, nagpatigas sa lahat. Isang nakakabingin tunog ang pumuno sa atrium, kasunod na sigaw ng mga tao. Nagmula pala ito sa malakas na pagsabog mula sa generator ng mall. Isang ulap ng usok ang mabilis sa kumalat at ang dating makulay at masiglang event ay napalitan ng takot at kaguluhan. Agad na kumalat ang apoy at mabilis itong lumaki. Nagpanik ang mga tao at nagkagulo sa paglabas sa mall. Si Clara naman ay naiwang mag-isa sa booth dahil hinahanap niya ang isang mahalagang dokumentong naiwan sa mesa. Habang papalabas si Benji mula sa likod ng mall, napansin niya si Clara na nasa loob pa rin at hirap makalabas dahil sa kapal ng usok. "Ma'am Clara! Nandiyan pa po ba kayo?" Sigaw ni Benji habang sinisikap na pumasok muli kahit delikado. "Tulungan mo ako! Hindi ko makita ang daan palabas!" Sagot ni Clara, halatang takot na takot. Habang bumabalot ang makapal na usok sa loob ng mall, halos hindi na makita ni Benji ang daan patungo kay Clara. Matindi ang init at naririnig niya ang pagkalabog ng mga bumabagsak na dekorasyon mula sa nasusunog na kisame. Sa gitna ng panganib, pinag-ibayo niya ang lakas at sinubukang hanapin si Clara sa madilim at mausok na paligid. "Ma'am Clara, hawakan niyo lang ako!" Sigaw niya habang abot kamay ang nanginginig na si Clara. Hinawakan niya ito na mahigpit at inalalayan palabas. Habang naglalakad sila, ramdam ni Benji ang bigat ng katawan ni Clara na halos mawalan na ng lakas dahil sa takot. Nilampasan nila ang nagliliyab na stall at mga nahuhulog na debris hanggang sa wakas, isang malakas na bugso na sariwang hangin ang sumalubong sa kanila nang marating nila ang labas ng gusali. Halos sabay silang napaluhod, habol ang hininga, ngunit ligtas na sa kapahamakan. "Salamat, Benji." Mahina, ngunit taos-pusong sabi ni Clara habang hawak ang kanyang dibdib. "Wala po yun, ma'am. Trabaho ko pong siguraduhin ang kaligtasan ng lahat." Sagot ni Benji na may ngiti sa labi. Habang nakaupo sila sa gilid ng parking area, kapwahingal at namumuo pa rin ang kaba sa kanilang dibdib. Napatingin si Clara kay Benji. Doon lang niya napansin ang mga bahagyang paso sa braso nito at ang pawis sa tumutulo sa kanyang noo. Sa kabila ng pagod at panganib na hinarap, nanatili pa rin ang ngiti sa mukha ni Benji na para bang ang mahalaga lang sa kanya ay ang kaligtasan ng iba. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Clara na matinding hiya sa sarili. Sa lahat ng panlalait at pangmamaliit na ginawa niya noon sa isang taong may pusong handang magsakripisyo para sa iba, tahimik siyang napayuko. Napagtanto niyang hindi lang ang buhay niya ang naisalba ni Benji, kundi pati ang kanyang pananaw sa mundo. Pagkatapos ng insidente, hindi maalis sa isip ni Clara ang ginawang kabayanihan ni Benji. Sa kabila ng kanyang masamang pagtrato dito noon, iniligtas pa rin siya nito. Nagsimula siyang magmuni-muni tungkol sa kanyang asal. Sa mga sumunod na araw, hindi mapakali si Clara sa tuwing naiisip niya ang mga pagkakataong minatay niya si Benji at ang iba pang empleyadong tulad nito. Mula sa kanyang opisina sa itaas sa mall, natanaw niya ang mga janitor na tahimik na nagtatrabaho. Nagpapahid ng sahig, nag-aayos sa mga basurahan at sinisigurong malinis ang bawat sulok. Doon niya napagtanto kung gaano kahalaga ang kanilang ginagawa na madalas sa hindi man lang nabibigyan pansin. Muli niyang naalala ang takot sa mata ni Benji noong pinagalitan niya ito at ang kabutihang ipinakita nito kahit walang hinihintay na kapalit. Unti-unting bumigat ang kanyang dibdib at sa unang pagkakataon, naisip niyang oras na upang itama ang kanyang mga pagkakamali. Isang araw, tinawag niya si Benji sa opisina ng kanilang kumpanya. "Benji,
Maaari ba kita makausap? Tanong ni Clara. Opo ma'am. May problema po ba? Tanong ni Benji, halatang kinakabahan. Wala. Gusto ko lang sana magpasalamat sa ginawa mo noong araw na sunog. Alam ko naging masama ang ugali ko sa iyo noon. Pero gusto kong malaman mo na pinagsisisihan ko yun. Wika ni Clara. Wala po yun ma'am. Ginawa ko lang po ang nararapat. Sagot ni Benji. Nagulat, ngunit natuwa sa sinabi ni Clara. Hindi lang basta salamat ang gusto kong ibigay. Nalaman kong nagtatrabaho ka para suportahan ng pamilya mo. Gusto kitang tulungan. May alam ako scholarship program na maaari mong pasukan kung nais mong ipagpatuloy ang pag-aaral mo. Sabi ni Clara habang iniaabot ang isang folder na may mga detalye ng programa. Ito ay isang corporate scholarship program na ipinatutupad ng kanilang kumpanya para sa mga masisipag na empleyado o dependents ng kanilang staff na nais ipagpatuloy ang pag-aaral. Ito ay isang full scholarship na sumasaklaw sa matrikula, mga libro at iba pang mahalagang bayarin sa eskwelahan. Bukod dito, may kasama rin itong buwan ng allowance upang matulungan ang mga scholars sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Sa kaso ni Benji, inalok siya ni Clara na mag-aral ng kursong Business Administration sa isang kilalang pamantasan sa lungsod habang patuloy siyang nagtatrabaho bilang part-time janitor. Bilang bahagi ng programa, binigyan siya ng flexible na schedule sa trabaho upang maisabay niya ang kanyang pag-aaral na hindi naapektuhan ang kanyang kita. Bukod sa financial assistance, nagbigay rin ng mentorship si Clara kay Benji. Ginagabayan siya pagdating sa mga konsepto ng negosyo at pamamahala ng business. Kasama sa scholarship program ang pagkakataong mag-OJT sa kumpanya ni Clara, kung saan matututo siya ng praktikal na kaalaman sa pagpapatakbo ng isang negosyo. Halos hindi makapaniwala si Benji. Totoo po ba ito, ma'am? Hindi ko po alam kung paano magpapasalamat. Hindi mo kailangan magpasalamat. Ang ginawa mo para sa akin ay higit pa sa anumang magagawa ko para sa iyo. Sagot ni Clara na may ngiti sa labi. Tinanggap ni Benji ang alok ni Clara at sinimulan ang pag-aaral habang patuloy na nagtatrabaho bilang janitor. Dahil sa programang ito, nagkaroon ng bagong pag-asa si Benji. Hindi lang niya nakita ang oportunidad para sa mas magandang kinabukasan, kundi nagkaroon din siya ng inspirasyon na mas pagbutihin ang kanyang sarili upang balang araw ay makatulong din sa iba, tulad ng pagtulong sa kanya ni Clara. Unti-unti, nagbago rin ang pakikitungo ni Clara sa mga tao sa paligid niya. Naging mas mapagkumbaba siya at natutong igalang ang lahat. Ano man ang estado nila sa buhay. Sa bawat araw na lumilipas, walang sinayang na sandali si Benji sa kanyang pag-aaral. Gigising siya ng madaling araw upang mag-aral bago pumasok sa trabaho bilang janitor. At kahit pagod mula sa maghapong paggawa, nagpupunta pa rin siya sa klase na puno ng determinasyon. Sa tuwing may libreng oras, makikita siyang nakaupo sa isang sulok ng mall, binabasa ang kanyang mga libro at tinatapos ang kanyang mga takdang aralin. Kahit minsan ay kinakapos siya sa oras ng pahinga. Hindi siya natinag, sapagkat alam niyang ang bawat sakripisyong ginagawa niya ngayon ay para sa mas magandang kinabukasan. Hindi rin siya nag-atubiling humingi ng tulong sa kanyang mga propesor at kaklase kung may hindi siya nauunawaan, at palaging handa ring tumulong sa iba. Dahil sa kanyang sipag at tiyaga, hindi lang siya naging isang masipag na estudyante, kundi naging inspirasyon din sa kanyang mga kaklase at kasamahan sa trabaho. Lumipas ang ilang taon, si Benji ay nakapagtapos ng kursong Business Administration. Sa tulong ni Clara, nakahanap siya ng trabaho sa isang kilalang kumpanya. Sa isang panibagong pagtitipon, muli silang nagkita. Benji, hindi mo na kailangan magmana sa akin. Isa ka ng professional ngayon, sabi ni Clara na may pagmamalaki.
Hindi po ako magsasawang magpasalamat sa inyo, Ma'am Clara. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko mararating ang kinatatayuan ko ngayon. Sagot ni Benji. Ang tagumpay mo ay bunga ng iyong pagsisikap at dedikasyon. Ako ay masaya lang na naging bahagi ng iyong paglalakbay. Sagot ni Clara. Mula noon, naging inspirasyon ang kanilang kwento sa maraming tao. Pinatunayan nilang kahit sa gitna ng pagkakaiba, may puwang para sa pagbabago at pagkakaisa. Ang dating matapobreng manager at ang janitor ng kanyang hinamak ay naging magkasama sa pagpapalaganap ng kabutihan at malasakit sa kapwa. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!